Isa po ito sa premiadong rehiyon ng buong TFOA-PE. So muli, ako po'y nagpapasalamat sa inyo, and it's such a compliment standing here in front of this applicants of NCR 7. And I hope this year, as the new set of Eagle members, ang ating mga bagong sibol na Agila, I just have one wish for everyone and everybody in this room. I hope this is called brotherhood, a fraternity, right? Tama po ba ako? Marami pong aplikante dito, maraming aspirants. There's a lot of aspirants when we are applying as an Eagle. Sabi niyo, gusto po natin tumulong sa kapwa. Tama po ba? Bakit po tayo sumama at sumali? Why did we join TFOA? It's simply because of humanity. Am I right, mga kuya? But I hope this time, let's make a difference. Number one, I want, as the National Vice President of Luzon and as the youngest official of TFOA-PE, ako po ang pinakabatang nahalal, nakachamba po sa eleksyon dahil po sa pagtitiwala. Bagkus ibinabalik ko po sa serbisyo ang inyong tiwala na naibigay. Ang tanging hiling ko lamang po ay sana po, let us level up the professionalism of being an Eagle. Meaning, we don't have to look at each other with the capacity that you can do and you can give to our fellow kuya. They always say, kailangan pistolero tayo. Kailangan lagi tayong bubunot. Kailangan lagi milaman ang bulsa. Pero at the end of the day, have you think of your fellow brothers and sisters inside this organization? This is fraternity. This is brotherhood. When we speak about brotherhood, it's mere family. Pag sinabi kong pamilya, kapatid kita, regardless of the things that you did, regardless of the pocket, whatever is inside your pocket, kung may pera kayo, if you don't have money, may pera o wala, may trabaho o walang trabaho, we should treat each other equally. Am I right, mga kuya? Ito pong organisasyon na ito, minsan masakit man tanggapin, ay nababase na po sa laman ng bulsa ang ating pagtingin at respeto sa kapwa. Bakit? Lagi ko po itong sinasabi sa gabi-gabing pagtatrabaho ko, sa pagbabahay-bahay ko, chartering, induction. I always speak for myself, for my experience, dahil po minsan nakakalimutan po natin yung unconditional na pagmamahal sa kapwa Agila. Bakit po si kuya na negosyante, na mayaman, na may kakayanan sa buhay, may kapasidad, pag dinaanan mo, todo kamay ka kahit 10 beses ka pa kumamay. Pero yung ordinaryong miyembro ng Agila na dumaan sa gilid mo, hindi mo napapansin, pero parehong Agila pa rin. You have a mere responsibility of lifting each other up, mga kuya. This is my vision for TFOA, is to look at each other equally. As the National Vice President of Luzon, you have the responsibility to feed your fellow brother. Not to the extent na pautangin natin ang mga kuya natin pag walang pera. We will teach them how to fish. We have a lot of connections. This is what is lacking inside our organization right now. Right, like my project, I have a flagship project before I end up my VPL term this 2023, is I will have a job fair. Bakit po pag nakabarong po tayo ay parang tila ba lahat pa tayo ay entitled na may kapasidad at may pera at magaganda na ang trabaho natin? Bakit po hindi yung mga talaga nakakaangat sa atin, ang mga opisyalis natin, ang mga may tamang koneksyon, bakit hindi po natin gamitin talaga sa tamang paraan? Marami pong may-ari ng kumpanya, maraming may-ari ng kung ano pong kabuhayan na pwede natin ibahagi sa mga less fortunate natin. It doesn't mean that you're wearing a barong, pero kayo po ay mayaman at may pera na. Ito po yung gusto kong alisin sa ating samahan, ang pera-pera lamang, pero wala na po yung prinsipyo at respeto. Mga kuya, as the applicant, pwede bang may isang kahilingan sa inyo? Lahat po na nandito sa silid na ito, sa kwartong ito, sa function hall na ito, kausapin nyo mga katabi ninyo at sabihin nyo, kuya, ate, nandito lang po ako para sa inyo. Pwede nyo po bang gawin, mga kuya? Palakpakan po natin ang salita. Sana yung mga nakaharap ninyo, mga kuya at ate, panindigan ninyo. Later on the oath of office, whatever po na bibigkasin natin, isa puso po natin. Lahat po ng ginagawa dito para lamang po itong dinodoktrina lamang namin kayo sa tamang paraan. I believe wala pong instant eagles dito. Tama po ba, mga kuya? Wala po yung nagbayad lamang, bukas ay membro na. Meron dyan, nagbayad lang, governor na.
Hindi po nawawala yan mga kuya, pero tandaan ninyo, kapag binili ninyo ang inyong katungkulan at binili ninyo ang inyong membership, ang respeto ninyo, hindi nyo po yan maiipon habang buhay. Wala na po kayo makukuha ang respeto sa kapwa. Tandaan ninyo mga kuya, ang bawat pinaghirapan ninyo, lahat po yan ay babalik po sa inyo. This is brotherhood. You will enjoy being an Eagle member. Not to abuse the authority. Sometimes, like what I'm trying to say on the presidential table, you are very lucky enough because you have a prime governor inside your organization. You have a very prim and proper governor. Sometimes the governor, may mga governor dyan, wala pong alam-alam, pero itong governor na ito mga kuya, please use him as a wisdom and a real guideline for you. Tandaan yun. With regards to the Magna Carta, I will move forward with the Magna Carta. You will receive a Magna Carta later on in the latter part of this program. When you receive that Magna Carta, I hope that you as the new set of leaders to be in this organization, your decision progress will be, hindi nyo po ibabase pagdating sa Magna Carta. Don't interfere your decisions in life because of that Magna Carta. Alam niyo mga kuya, masakit man tanggapin, sometimes the officials are using the Magna Carta as an escape route of their wrongdoings. Minsan yung Magna Carta na yan, sabi nga nila, pag ginawa mo yan, minsan alam na nila ang pasikot-sikot para hindi ka mag-violate ng Magna Carta. Pero pag ang prinsipyo, ang respeto, at ang paglaban ng pantay sa buhay ang pinahiran mo mga kuya, huwag po lagi ang technicalities. If we dwell on too much technicalities, it is just like Bible. Ang dami pong relihiyon, ang dami pong lumuusbong na relihiyon, may mga existing religion. But regardless of the religion, I firmly believe that nobody can save by the religion. I'm a Muslim po, mga kuya. And I respect Christians so much. Hindi po tayo nagbabase sa reliyon o kahit sa man apilyasyon. Bagkos, ang pagtingin kong unconditional at respeto ko po sa inyo, yun po ang pinaka-importante sa mundong ibabaw. Mga kuya. That Magna Carta, yan po ang pinagtatalunan ngayon. Ang hirap po kasi ngayon, pag sinabi ng Magna Carta, you have to sit down, pero may mga pako pala yung upuan, umuupo pa rin tayo. Sometimes we have to bend the book, but not to say na hindi po natin susundin ang Magna Carta. Ibig sabihin po nun, it is a mere guidelines. Guidelines po yan para hindi tayo maligaw. Pero sometimes, unahin po natin yung salitang respeto. Ito po talaga yung nawawala. Ang dami nagsasabi niya, respeto, respeto. Pero tandaan niyo, ba't ang kapwa-agila pa natin ang naghahatak sa atin pababa? Most of the time. Sila pa nauuna sa chismis, marites, marisol. Tama po? Sila po nauuna sa lahat ng mga issues. Tandaan niyo, you join this brotherhood. Pag may nakita kayong nawawala sa landas, hatakin niyo pa taas. Hatakin niyo sa tamang landas. Huwag niyo pong i-down, huwag niyo po i-condemn. You always say, we promise to take the oath that we will always look at our fellow kuya with the eyes of compassion. Sinasabi po lagi yan. Kanina narinig niyo po yan. We will always look our fellow kuyas with the eyes of compassion rather than the condemnation. Takpan niyo po ang isang mata ninyo pag may maling isang nakikita. Ilagay niyo sa tama, ilagay niyo sa tamang landas. Put God first and then we will unite. As the National Vice President of Luzon, pag may lumakad po sa labas, pag sinabi saan kayo, kay Nelson Saraputin po ba kayo, kay NP po ba kayo, kay ganito po ba kayo, kay ganito po ba kayo, please lang, pakisagot po, I belong to TFOE-P. Wala pong peke, wala pong hindi totoo, hanggat may tumutulong sa kapwa. Magalit na po sa akin ang lahat ng mga kasamahan ko, pero yan po ang aking pananaw. Ika'y nagbibigay ng ambag sa lipunan, nagbibigay ng proyektong panlipunan, walang tinatawag na peke sa mata ng Panginoon as long as ang puso mo ay nasa pusong pagtulong. Tama po yan, mga kuya? And again, mga kuya and ate, if you have time to get to know me more, ako po ay may mga maliliit na proyekto at I believe lahat po ng ating mga kasamahan ay may mga naiambag. Even yourself, meron po kayong naiambag sa kasalukuyan, you know? Mga kuya, all your bunso, yung mga anak po natin, mga ate, nandiyan po yung mga ate, pwede po bang tumayo ang mga ate natin? Pwede po bang maimbitahan tumayo? Mga ate, pwede po ba kayong tumayo? Salamat po. Ate, please stand up for you to be acknowledged. Pwede po bang palakpakan natin ang mga ate natin?
Sila po ang dahilan, mga kuya, kung bakit po tayo successful na mga lalaki. Tama po ba? Sila po ang dahilan kung bakit may budget po tayo sa Agila. Kahit kayo po ang nagtatrabaho, sila po ang nasusunod sa budget natin. At higit sa lahat, ang isang matinong lalaki, successful na ama ng tahanan, ay hindi po magiging successful na ama kung wala pong katulad nila na mga ina na ilaw ng tahanan. Salamat po mga ate. Anyway, mga ate, yung mga bago po natin aplikante, sana po kayo ay magsilbing magandang halimbawa na huwag niyo po kami inaaway pag nalilate po kami sa GMM. At minsan po talaga ay nagkakaroon lang po ng mga pagpupulong na late night. So wala naman po, naniniwala po ako na marami pa pong loyal na lalaki sa Agila. Tama po ba? Pwede po bang sumigaw lahat ng mga loyal na lalaki? Diyan tayo nagkakaliwa-hiwalay. Frankly speaking mga kuya, nakakatuwa lang po. I really promote family bonding when it comes to having those belief missions, lahat po ng mga proyekto. I'm hoping that we will engage our family. You know, we will maintain the camaraderie between our family. Now we will encourage our wives, our bunso, na isama po natin sila sa mga proyekto natin, you know. Kasi yung mga bata na yan, lagi nanonood ng mga TV, mga fictional characters. I want them to look at you guys na kayo na po yung mga modern day heroes nila. Pag sinabi ng mga bunso ninyo ano ba yung tatay mo? Basta ang alam ko po, yung tatay ko ay patulungin sa kapwa, naka-attach sa mga kotse nila ng mga emblem. Ibig sabihin po nun ay pawang pagtulong. Iibahin natin yung imahe ng Agila mga kuya. Pag nilalagay po kasi yung Agila, parang nagiging gate pass natin sa coding, gate pass natin sa kung saan-saan. Minsan pag pinara tayo, ay mas pulis ka pa, mas abogado ka pa sa dapat na abogado, di ba? Dapat we will change the image mga kuya. You gonna start it by yourself. Sabi nila sa akin, what is your platform? Paano mo pagkakaisahin ng mga Agila? Yun ang mga kuya, isa lamang po, wala na tayong kailangan pakabain pa. Sabi nila, paano mo pagkakaisahin sa kabata-bata mo yan? Paano mo pagsasama-samahin lahat na nagkakagulong Agila? Isa lamang po, ito po yung salitang pagpapatawad. Tama po ba? Number one, mga kuya, always remember this. Kung may susulat po kayo, gamitin nyo sa buhay ninyo. Do not hate, number one. Because if you hate too much, it will take much of your time. Sometimes life is too short. Tomorrow, we may not see each other. Tomorrow, you may have COVID. Huwag naman po. Baka may mawala. Huwag naman po. Meron kayong alitan, may hindi kayo pagkakaunawaan. You take too much time of hating each other. Do not hate. Number two, in my time, if possible, kung ako po'y mamarapatin, baka mabigyan po tayo ng kahit papanong obligasyon at responsibilidad. Do not compare. There will be no transferees. If you belong to this NCR 7, if I will be the leader, I won't allow you to transfer to another region, another region, because you are just transferring the mere problem that you are acquiring or experiencing in this region. Dapat po, pagpapatawad nga tayo There's no such thing as perfect leaders. Even your governor has flaws. Even me, myself, as the VP of Luzon, hindi po ako perfecto. Meron po ako mga pagkukulang. Pero if you don't compare your governor to the recent governor to other governors, he is the best version of himself right now. Tandaan niyo yan. Meron siya na wala ako. Meron ako na meron siya. Ganyan po lahat ng mga tao at nilalang hindi lamang bilang gobernador, bilang isang miyembro. Do not compare, but be the best version of yourself. Kaya hindi dapat kayo lumipat. Tandaan ninyo, pag lumipat kayo sa kabilang rehiyon at may problema kayo, ganun lang din po ang mangyayari. Iba-iba lamang po ang mga ugali ng pagkatao. Number 3, yung sinabi ko po kanina, exercise the word forgiveness. Starting today, even beyond being an eagle, exercise the word forgiveness because forgiveness is the key. Yan po ang susi para sa isang matiwasay. Magkakaisa po tayo dahil sa pagpapatawad at yan po ang magiging sagot sa lahat ng problema ng organisasyon na ito. At muli, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at humihiling po ako na kayo po ay maging isang ehemplo ng mga bagong simulang Agila. At muli po ay kayo magkaisa, unahin po ang talakayan ng respeto, unahin ang talakayan ng pagmamalasakit,
Unahin ang talakayan ng pagpapalawig ng proyektong panlipunan. Unahin ang pagmamahal na unconditional sa kapwa bago po ang teknikalidad ng Magna Carta. Maraming salamat po. Mabuhay ang Agila.